Ang The magbuhos proclamation of ng martial dugo law is not para sa a military bayan takeover. ay I, kagitingang as your hindi duly elected President of the Republic, malilimutan. use Ang this buhay power, na inialay which sa may be lupang implemented by the mahal, military authorities, but mayaman still sa is aral at a kadakilaan. power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. On September 21st, 1972, President Ferdinand E. Marcos proclaimed martial law. With Proclamation 1081, he began the work of building a new society. Hukuman ang muling pag-asa, katibayan ng kalayaan. Dito, ang Diyos at ang tao ay magkakamatay. Dito inahati sa dalawa ang traffic. Ang isa ay para sa Diyos, kung biyernes. Ang pangalawa ay para sa tao kung merong nagaganap na rally. Ika-21 ng Agosto, 1971. Sabado, isang karaniwang araw. Kaya lamang ay pagkaraos ng rally ang mga liberal sa gabing yaw upang iproklama ang kanilang mga kandidato sa Maynila at ang nasa tingin ng mga senador. Ang mga kandidato ng Maynila ay nagsimulang magsipagsalita sa harap ng manda sa ganap na ika-anim at kalahati ng gabi. Sumunod ang paghingi ng tulong sa mga mamamayan sa darating na halalan. 5 out of 8 Liberal Party representatives won in a landslide during the 1971 senatorial race, earning majority seats against President Ferdinand Marcos' Nacionalista Party after the recent bombing in Plaza Miranda, which left the Liberal Party's leaders wounded but resolute. With 2 grenades hurled onto the stage as the opposition candidates addressed the crowd, the attack was meant to cripple the party both physically and politically. Instead, it fueled a surge of public sympathy for the liberals. Voters rallied behind their image as survivors who were unjustly targeted while fighting against an increasingly authoritarian regime. Ito na ba ang sinasabi nilang perpektong Pilipinas? Something like genetical kidnapping. Ito na ba ang karangyaan na sinasabi at pinagmamalaki ng pamahalaan? Pero bakit tila di nararamdaman ng tulad kong nasalaylayan? Unay, amin na yung bit-bit mo. Hindi na. Ako na. Siya nga pala, nakabili ka na ba ng regalo kay Bunso? Di ba't papalapit na yung kaarawan nun? Tsaka na natin pag-usapan yun, anak. Nagmahal kasi ang renta ng bahay. Tapos dun muna napunta ang sweldo ng tatay mo. Pero Nay, pinangakuan natin. Mas mapako ang pangako kung wala tayong bahay na matitirhan. Kaya tara na.
Kung talagang maunlad ang Pilipinas, bakit pa namin kailangang mag-alala ng maayos na tahanang masisilungan? Oh, ikaw pala yan. Tingnan mo to sila Marcos, oh. Sana lahat ganyan ng buhay, no? Ang rangya, masaya. Tapos tayo naghihirap. Naku, mentor, sa panahon ngayon, pinapakita nila na perpekto ang Pilipinas. Pero sa mga totoong buhay, makikita mo sa mga lansangan, nadarama mo na hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang tungkulin. Dapat, sapat na senyalis na sa'yo yun na may tinatago silang karumal-dumal, na may tinatago sila sa mundo na ayaw natin makita. Diba? Tama, mentor. Buksan mo ang mga mata mo sa katotohanan at posibilidad na hindi dapat tinitingala ang mga politiko. Si Senador Benigno Aquino, ang kaaway na mortal ni Marcos, ay hindi pa nakakarating sa Plaza Miranda nang pumutok ang mga granada. Dahil dito, pinagbintangan siyang kasabwat ng mga komunista sa pagbobomba sa Plaza Miranda. Isang misteryo hanggang ngayon ang pangyayari sa Plaza Miranda. Kaya naman sa lakas ng suspetsa na si Marcos mismo ang nag-utos ng pambobomba. Sa tingin ng marami, layunin niyang magkasik ng lagim at lumikha ng kaguluhan. I, Ferdinand G. Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested upon me by Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution, do hereby suspend the privilege of the writ of habeas corpus. Kasunod ng pambobomba sa Plaza Miranda, sinuspinde ni Marcos ang writ of habeas corpus, na ang ibig sabihin, kahit sino ay pwedeng madakip ng sino mang makapangyarihan at hindi na kailangan pang iharap sa korte. Bilang mamahayag, tungkulin kong makita at isulat ang totoo, hindi sapat ang sabi-sabi. Kailangan kong makita mismo ang nangyayari. Ay, magandang hapon. Mano po. Ay, mano po. Ay, siya nga pala. Pasensya po at na-late kami ni Mentor. Madami po kasi kaming inasikaso sa publication ngayon. Anak, hindi ka ba natatakot sa pinagagawa niyo? Madaming nababalitaan na may mga nawawalang estudyante dahil sa pagbangga sa gobyerno. Anak, lahat ng bumabangga sa gobyerno, nawawala at napapahamak. Ayaw naman namin kayo yung sumunod. Hindi naman sa pinipigilan ka namin, anak. Pero sana hinay-hinayan niyo naman kasi bata pa kayo. Nay, Day, naiintindihan ko po. Kaso isipin niyo po, kahit ngayon, ang mga walang sala ay kinukulong at pinagmamalupitan nila. Nagiging bulag na po ang hustisya. Bilang mamamahayag, tungkulin kong isigaw ang katotohanan, kahit ito ay taliwas, kahit ito ay mapanganib. Tulad ng mga bayani at tagapagtanggol ng katotohanan na nauna sa akin, hindi ko kayang manahimik habang ang bayan ay binabalot ng panlilinlang. Nais kong pagmulatin ang mga mata ng bawat Pilipino. Ang gobyernong dapat ay kanlungan ng hustisya at katarungan ay nagiging instrumento ng pang-aapi. Isa na itong marahas na haligi ng kapangyarihan, may kinikilingan, may pinapaboran, at higit sa lahat, may pinagsisilbihan na hindi ang sambayanan. Noong gabi ng Setyembre 1972 ay inambus ang convoy ni Juan Ponce Enrile. Ayon sa ulat, tinadtad ng bala ang kanyang sasakyan, subalit siya'y nakaligtas at isa lamang ang sugatan. Ito ang itatala sa kasaysayan. Ang mga Pilipinong sumisigaw ng katotohanan ay pagkakaitan ng kalayaan. Sa tingin nyo, gawa-gawa totoo? Naku, hindi ako naniniwala dyan. Parang niluto eh. Usap-usapang magdadeklara daw ng batas militar si Marcos. Ano sa tingin nyo? Batas militar? Sabi. Baluktot na nga ba ang katotohanan sa ating bansa? Tila minumulat tayo sa maling kasarinlan. Panganib, banta at karahasan,
Iyan ang maaaring kahihinatnan ng sinumang malalim na nasadlak sa politika ng Pilipinas, sapagkat walang sinumang maaaring maging tagapagtanggol ng katarungan, pagkakapantay-pantay at katapatan ng hindi nararanasan ang pinsalang dulot ng mga namumuhay sa kasamaan. Bilang isang mamahayag, alam kong kailangan kong manindigan sa aking gampanin. Pero bilang isang kaibigan, kapatid, at anak. Anak, mag-ingat ka palagi ah. Tandaan mo na ang problema mo ay hindi mo kailangan pagdaanan mag-isa. Ang pamilya ay andito sa'yo para palagi. Anak, hindi namin kayang nakikita ka masaktan kayo ng kapatid mo. Kaya kung gagawa ka ng tama, siguraduhin mong hindi ka mapapahamak. Uy ate, okay ka lang ba? Oo, okay lang. Bakit? Alam mo, idol kita eh. Ang talino mo, ang tapang mo. Pero promise ha, kahit ano mangyari, uwi ka pa rin. Alam kong may kailangan pa akong protektahan pero hindi ko kayang ilagay kayo sa panganib. Kung isusulat ko ang buong katotohanan, panigurado ako, madadamay pati ang pamilya ko. Dinakip na ng mga pulis ko yun. Nag-iisa kong mentor. Siyang matagal na sa larangan pero hindi pa rin nakaligtas sa kasamaan. Pero, paano na din ako? Paano na din ang pamilya ko? Pulis to! Saan niyo ko dadalhin? Na-arresto ko namin sa Anong gagawin niyo sa akin? pamahalaan. Walang katibayan yan. Basahan niyo ako ng Miranda rights kung totoo yan. Yan na! Nahimik din! Nakasabungan ka, nakakarindi! Ano na nga ba ang dapat kong gawin? Lalaban para sa bayan o mananahimik para sa pamilya? Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Ayokong sumunod sila sa sinapit ng EIC namin. Masakit man, pero mukhang kailangan ko ng itikong mga bibig ko. Pasensya na, EIC, pasensya na. Pero ayoko talaga silang madamay. Ito muna. Para muna sa pamilya ko. Sana'y patawarin ako ng inang bayan. Ngunit, patuloy akong aasa na may magiging liwanag sa dilim na kinakaharap ng aking bansa.
My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and A republican, a democratic form of government is not a helpless government. When it is imperiled by the danger of a violent overthrow, an insurrection, or a rebellion, it has inherent and built-in powers wisely provided for under the Constitution. Such a danger confronts the Republic of the Philippines. Article 7, Section 10, Paragraph 2 of the Constitution provides, and I quote, "The President shall be Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, and whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or suppress Good afternoon. Today, the streets are once again filled with the voices of the people to protest against government corruption. This includes workers, students, and citizens demanding for justice and transparency from our government. Despite of peer and pressure, they remain united, proving that the true power lies not in the hands of the few, but in the will of the people. Flor Bayeta, reporting for the News Frontline. Di dito nagtatapos ang laban mo, Nay. Akong magpapatuloy nito. Nabalot ako ng takot noon. Pinili kong manahimik. Pero umaasa akong darating ang araw na may magsasalita na mas matapang at mas matibay. Isang tinig na magsisilbing sagisag ng tapang at paninindigan. Sana iyon ang maging bunga
ng aking kinakatakutan. Kapag nagkaisa ang bayan, walang anumang kasamaan o korupsyon ang makakatinag sa tinig ng taong bayan. Ikulong ang mga korap! Ang bawat hakbang ng mamamayan sa lansangan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan na nararapat sa ating inang bayan. Isang kinabukasang itinataguyod ng tapang, katarungan at pagkakapatiran. Ang
kababayan, bakit ba tayo... Cut! Cut! Ayun. Lapitan mo, ilapit mo. Ilapit mo na mismo sa'yo. Pinaka-edge na. Ganda. Oh. 3, go! Tulong na yan, mga kurakot. Tulong na yan, mga kurakot. Tulong na yan, mga kurakot. Marcos, Okay, tuloy nyo na. Good afternoon. Today, we will once again bring the voices of protest against government corruption. Balik sa Cut! Three, 2, 1, action! Ikulong ang mga kurapita!
Good afternoon. Today, the streets are once again filled with the voices of the people to protest against government corruption. This includes workers, students, and citizens demanding for justice and transparency from our government. Despite of fear and pressure, they remain united, proving that the true power lies not in the hands of the few, but in the will of the people. Flor Bayeta, reporting for the News Frontline. Look at that, bro. This? May bipolar kasi siguro. Hindi naman. May bipolar kasi. May dish na kapos. Pero nga. Medyo nga. Tumuko.